Kapapasok lamang po na balita, biglang nagka-aftershock sa Bohol at makibalita tayo mula sa ating kasamang si Susan Enriquez. Susan? Iba, ilang minuto pa lang nakalilipas na maramdaman natin ang pagyayanig, yung aftershock dito nga sa Lubok, Bohol. Nasa loob kami ng sasakyan, nag-uusap-usap kami para doon sa susunod nating report na maramdaman natin. Akala namin merong yumuyug-yug doon sa sasakyan, pero yung pala meron ng pagyanig, yung aftershock nga. Medyo malakas-lakas din yung aftershock na naramdaman natin. At nakita rin namin yung mga nakasabit pang mga yero, mga kahoy nung Lubok Church na napinsala nga. Nakita namin talagang gumagalaw So, nakumpirma namin na talagang nagkakaroon ng pagyanig ng mga oras. Tumagal siguro ito ng mga 10 to 15 seconds at syempre yung mga kababayan natin, gaya ng mga nandun sa loob ng Adoration Chapel dito sa gilid ng Lubok Church, lumabas sila, pati na yung ilang mga kababayan nakita natin nasa loob ng ilang mga bahay at establishmento dito, lumabas din sila nung maramdaman nila yung aftershock. Ilang minuto nga pa lamang po ang nakalilipas. Yan po yung sitwasyon dito sa lalawigan po ng Bohol matapos ang paglindol, malakas na paglindol, 7.2 nung nakalipas na Martes. Kahapon po, nagpunta tayo dyan sa Carmen, Bohol dahil nga po naapektuhan yung kanilang ospital at yung kanilang health center, ay gumawa ho sila ng improvised delivery room. Yung isang ambulansya po ang ginagamit nila para doon magpaanak ng mga nanay na kinakailangan na humagsilang ng kanilang mga sanggol. Mula ho nung nangyari yung paglindol, ay dyan na ho sila nagpapaanak ng kanilang mga nanay. Mula ho nung Martes hanggang nitong kahapon, ay umabot na ho sa 19 ang naisilang na sanggol dyan po sa improvised delivery room na isang ambulansya nga po dito sa Carmen, Bohol. At ayon naman po dito kay Dr. Josephine Habunillo, ang Municipal Health Officer ng Carmen, Bohol, ay kahit paano naman po nairaraos nila ng maayos yung mga nagsisilang na nanay. Gaya ho niya si Divine Princess, kahapon lang ho siya ipinanganak at inabutan pa ho namin siya dyan sa harapan po nitong munisipyo matapos na panganak, isilang ng kanyang nanay. Yan po si Divine Princess na inabutan pa ho natin. Meron no tayong panayam kay Dr. Habunillo. Kumusta ho yung pagpapaanak dito sa ambulansya? Parang makeshift. Pero we made it naman. Kahit may mga kunting aberya, pero pwede, we made it. At syempre, nakunan din po ng video, nakunan po ng GMA News, itong pinsala hong tinamo nitong Chocolate Hills, yung viewing deck, Ito ho yung pinupuntahan ng mga turista dito para makita ho yung magandang view ng Chocolate Hills at doon ho sa nakita natin, damage ho, napinsala talaga yung kanilang restaurant, yung hotel at maging yung mga souvenir shop, yung mga food stall dyan ho sa viewing deck. Yun po yung mga nakikita ho natin kapag pumupunta dyan. Ito ho yung totally na damage na ho. Sabi nga ho ni Mayor Toribio ng Carmen, Bohol, parang sa tingin ho niya hindi na ho ito pwedeng i-restore kung hindi kailangan i-demolish at kung kailangan magtayo uli, magtatayo na lang uli. Pero it will take time. Sabi nga niya, mahabang panahon, malaking gastos ho ang kakailanganin para maibalik itong isa sa mga pinupuntahan dito ng mga turista sa Bohol, diyan po sa Carmen, ang pamosong Chocolate Hills. So, yun nakita ho natin, yan ho, yung meron ho dyan stairs na 200 steps para ho makarating kayo sa tuktok dahil ang kinalalagyan ho niyan, yun ho sa pinakamataas na burol, dyan ho nakasama doon sa Chocolate Hills. So yan ho yung mga pinsalang tinamo pa rin ng lalawigan ng Bohol mula po nung nakalipas sa Martes, yung mga bayan na napuntahan natin, ang Carmen, maging ito hong bayan ng Sagbayan at ang Lubok, pati na po ang bayan ng Bilar kung saan napinsala din po ang kanilang simbahan. Mula po rito sa Lubok, Bohol, Susan Enriquez, balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Susan Enriquez.